Hello. Good day, class. One more thing you need to understand on setting up your AutoCAD, kailangan tama yung ating units. Okay? So, on this lesson, tuturuan ko kayo para ayusin yung inyong units. And then, we'll be discussing the important menus, some of the shortcut keys, saan siya makikita. Pero kasi yung mga shortcuts, mas ma-elaborate natin siya pag tinuturo ko na every tool. Okay, so papakita ko lang yung location and paano siya nababago, pero the rest on the latter part of the discussion pa madi-discuss. What's the document window? And then after that, we'll be having the discussion on the layers. So for now, let's focus on the units, important menu, and then the document window and how you manage your shortcut keys. So let's proceed. Unang-una, kailangan natin yung units. So UN ang kanyang shortcut key. So yung UN na yan, kailangan naka-decimal siya. Okay? So decimal, pagka kasi engineering, ayan, iba yung precision niya. Architectural, magiging inches yung kanyang mga unit. So we shall use the type na decimal. And then the insertion scale, ano ba tayo sa Philippines? So naka-metric system tayo. Make sure na yung ating insertion scale ay millimeters. Kung hindi, magkakamali lahat ng ginawa nyo pag sa dulo mo inayos or sinet up yung unit. So dapat yan ay naiintindihan mabuti, ha. Again, paano set up UN, and then make sure naka-decimal and millimeters. So let's proceed on the important menus. Dito sa mga menu na to, naka-akibat yung different ribbons na meron tayo sa AutoCAD. Okay? So yung mga ribbons na yan is kasama dyan yung drawing tools, modifying tools, the annotation or annotative. We have the layers and their properties. Ano ba yung blocks and so on. So we'll be discussing the important ones, and then yung mga hindi important ay hindi na natin dadaanan pa. Okay? Kung ano lang yung magagamit nyo for the rest of the semester and the basics of this software. Kasi hindi naman purely puro ganito yung gagawin natin hanggang sa dulo. Okay? So yan. Again, dun sa home, meron tayong draw, modify, annotation, layers, block, and properties. And then, if we move forward, we have the insert. Ito yung insert, kung mag-i-insert ka ng, blocks, and so on. So, dito sa insert, ang commonly ginagamit lang namin on industry is yung attach. Pagka maglalagay ka ng photo mo, tapos babakatin mo siya sa mismong iyong AutoCAD. So, ito yung attach na yon. And then, sa may insert ribbon, wala naman na masyadong ginagamit dyan. Sa annotate ko, sa itong lalabas pagka nag-aayos ka na ng mga text mo, sa parametric, wala masyado ini-edit. Sa view, wala masyado. So, let's move on forward sa manage. Dito sa manage, nakakapag-edit ng aliases or yung mismong shortcut keys. O yung open niya yung notepad file na kung saan makikita mo dito lahat ng shortcut keys na meron si AutoCAD. And then, familiar ba kayo sa hotkey or yung mga shortcut keys na pwede kayong mag-custom? Okay, so ako, ito yung mga custom keys na meron ako para mas mapabilis yung paggawa ko sa AutoCAD. So ito, pwede nyo rin siyang i-adapt or gayahin. So depende sa inyo, pwede kayo mag-assign ng different letters, different numbers, depende sa mas ginagamit ninyong mga command. Okay, so ito lang yung mga madalas gamitin talaga, as in na hindi mo kailangan mag-click-click para mas mabilis kang makagawa. So you can set up the aliases or the shortcut notepad dito sa ating manage ribbon. Okay?
Then once na na-set up mo na siya, ito yung mga pinaglalagay mo, dapat same format, and then ano ang gagawin? Save lang natin, and then may a-adapt na siya ni AutoCAD. So when it comes na on your situation na na-save mo siya tapos hindi siya nag-a-adapt on CAD, so nagwa-1 ka pero hindi siya nagpo-polyline, it's just because na kailangan mo i-restart yung PC mo or yung mismo AutoCAD. So if not, may mga instances naman na pagka-save mo lang ay a-apply mo na agad yung mga shortcut keys na yon doon sa mismong interface mo. Okay? So that's all for the shortcut keys. So sa output naman sa plot, hindi mo na kailangan pumunta dito sa ribbon eh. Actually, i-type mo lang yung plot na yung command, makakapag-print ka na doon. Okay? So, other than that, wala na masyado. Express tools, you don't need them. Featured apps, you don't need them as well. So, let's just focus on the home, the insert attach, and then the ano yung kanina, the manage. We have edit aliases. And then, so, next natin is yung setting up ng ating layers. So, dapat yung setting up ng layers natin is maayos. Kagaya nung diniscuss ko on the board, we have our pen assignment. Ano ba yung pen assignment? Di ba siya yung kapal ng ink na gagamitin mo depende sa plate or pangangailangan ng linya na ipo-project mo. Kunwari, pagka lines, di ba 0.1 yung gamit natin. Pagka text, dapat 0.3 yung kapal ng ink natin. Pag border, dapat 1.0. So, dito mo siya i-edit. So, hindi ka bibili ng ballpen. Rather, kailangan mo lang i-edit sa layer properties. So, kung makikita mo to, yan, blanco yan. For you to easily check or set up your own layer properties para hindi kumbaga magugulat kayo, ba't meron na kayong mga layers na ganyan, sir? So maganda mag-set up tayo from scratch. So dito tayo gagawa ng 0.1, 0.2, 0.3 and so on. Kung ano yung lecture nyo, doon tayo magbabase and what color naka-designate sa kanya. So ngayon, kung nakikita nyo yung puti, ibig sabihin yan 0, ibig sabihin dapat yung mga puti or 0 walang value dun sa dinodrawing mo or sa kinocompose mo in the AutoCAD. Kung di, malilito ka sa paggawa. Okay? Kasi pag print mo siya at puti yung kulay niya, dapat hindi siya makita on the print. So, yun yung ruling dun sa mismong setting up na ginagamit natin sa ating klase lang ha. Kasi may mga companies na, syempre, hindi naman pare-pareho yung paggamit ng pen assignment, ng layer colors. Pwedeng yung puti ng other companies is 1.0, di ba? So, ganun siya. Nakadepende sa ano ba yung gamit mo. Like sa atin, sa klase natin, ano ba yung 0.1? That's red. Kasi bakit ganun yung ginagamit natin sa klase? So, easily, naka-index colors tayo na kung saan yung 0.1 natin is red, 0.2 is yellow, 0.3 is green, and then 0.4 cyan, 0.5 blue, 0.6 is magenta. And then we have the 8 for the shades and shadows natin. Or yung mas malalabong linya, para bang naka-pencil. And then yung 9, madalang namin gamitin yan. Pag mas malabong malabo, nandito sa index color 252 yung ginagamit namin. Bakit mahalaga na yung color code ay yun yung gamitin natin? Kasi once na nag-assign ka sa pagpiprint mo or sa plotting mo ng color number na ang shade niya ay magiging malabo, dapat nakaayos na yun lahat. Like, ang 1 mo color red, pag sa plot nakaset up din siya na 0.1 din ang lalabas na ink.
Okay, so ganun siya nag-work. So for now, kung hindi pa masyado naiintindihan, on our next video, we will be building our own layer properties. Okay, ano pa yung mga didiscuss natin on the next video? We will be having the basic commands and tools. And then set them up para sa kung paano mo siya gagamitin for the whole semester. Okay, especially ano ba yung fully mayu-utilize natin tong tools, yung copy, yung move, paano ba siya gamitin ng mas madali, like yung 3 hours nating minamanual plate, kaya mong gamitin or gawin siya in just 60 seconds or 1 minute, 30 seconds and so on, depende sa diskarte mo using the AutoCAD. Okay, so it's very limitless. You just need to have the skills or at the same time yung tiyaga na pag-aralan yung software mabuti. Okay, so thank you very much. Let's just proceed on the next video.